Huminto ang mga mata ni Katana nang bumangon siya mula sa pagkakahiga. Galing kasi siya sa pag-iyak noong nakaraang gabi sa kadahilan ng may nalaman siyang malaking sikreto. Yun ay ang pagtataksil ng kanyang fiancé na si Hardy Monroe kasama ang girl best friend nito na si Nemi Barreto. Nakatanggap siya ng email kagabi galing sa isang anonymous sender at ang laman ng email ay ang kahayupang ginagawa ni na Hardy at Nemi. Mga pictures ng mga ito na naghahalikan, nagde-date at mga videos pa kung saan makikita na kalalabas lang galing sa motel ang dalawa. Halos mawasak ang puso niya nang makita niya ang mga yun. Hindi niya aakalaing sa kabila ng mga matatamis na salita at panlalambing ni Hardy sa kanya, yaman lang pala ang habol nito at hindi naman pala talaga siya nito mahal. Ano kaya ang kanyang gagawin? Magtitiis na lang ba siya dahil mahal niya si Hardy? O gagawa siya ng hakbang at susumbatan ng lalaki at ang kabit nito? Makakaya niya kayang i-call off ang relasyon nila ngayong hindi naaabot ng 2 buwan ng kanilang kasal? Ating tunghayan ang matamis na paghihiganting gagawin ng isang 28 years old na acting chairwoman ng Fernandez Software Company na si Katana Fernandez sa kanyang magiging groom at sa kabit nito. Yaya Sheng, nakauwi ba kagabi si Hardy? Tanong ni Katana nang maabutan sa dining table ang nag-iisang kasambahay niya sa kanyang mansyon. Hindi niya kasi nakita si Hardy simula noong magising siya. Simula nung araw na mag-propose si Hardy sa kanya ay pinatira na niya ito sa kanyang mansyon upang maging komportable sila sa isa't isa. Hindi pa po mami, inaabangan ko nga kagabi ang pagbubusina ng kotse para pagbuksan ko ng gate pero wala naman hong nangyari. Mukhang nakatulog po si Sir sa kumpanya niyo. Sagot ni Yaya Sheng habang abala sa paghahanda ng umagahan niya. Matagal nang nagtatrabaho si Hardy sa kanyang kumpanya bilang isang head ng financial department ng kumpanya. Talaga namang hard worker ito, kaya nagustuhan niya at maging ang kanyang grandma ay aprobado rito. Ani ng matanda ay makakatulong si Hardy sa pag-asikaso sa kumpanya. Ganun po ba? Siguro nga sobrang pagod na niya kaya hindi na siya nakauwi. Pero nakapagtataka naman, ngayon lang hindi nakauwi si Sir. Noon kasi kahit marami pa siyang gawain sa trabaho, dinadala na lang niya rito at dito na tinatapos. Kasalanan ko rin naman po. Iniwan ko kasi sa kanya ang mga mahalagang trabaho kahapon. Pagod din kasi ako sa pag-overnight ko last 2 nights, kaya pinauwi niya ako. Pagsisinungaling ni Katana. Madali sana ang trabaho niyo kung hindi lang may sakit ang chairwoman, ang lola mo. Paniguradong sasakit na naman ang ulo ni Sir sa kapaguran. Ganun siya palagi kapag nasosobrahan sa trabaho, di ba? Mabuti pa Yaya, dalhan ko siya ng breakfast para naman mawala ang pagod niya kapag nakakain siya ng mga luto niyo. Alam niyo naman na ang pihika nun, kaya paniguradong hindi yun kakain sa company's canteen. O siya sige, maglalagay ako sa bento box, kaya kumain ka na lang muna habang naghahanda ako. Pilit siyang ngumiti sa kasambahay at sinunod ang utos nito. Habang kumakain ay hindi niya ipinahalatang nasasaktan siya. Dahil sa mga nalaman niya noong nakaraang gabi, may hinala siyang marahil na kay Nemi si Hardy kaya hindi ito nakauwi sa kanya. Matapos mag-agahan ay agad na nagtungo si Katana sa kumpanya, dala ang bento box para kay Hardy. Ngunit bago pa siya tuluyang makapag-park ng kanyang kotse ay napahinto siya sa kalapit na building ng kumpanya nang makita ang kotse ni Hardy na kakarating lang. Nakita pa niyang nagmamadali itong nagpark ng kotse at mabilis na pumasok sa kumpanya. Sumakit ang dibdib niya dahil may hinala na siya kung saan galing ang lalaki. Nang maipark niya ang kanyang kotse sa parking lot ng kanyang kumpanya, bago siya bumaba ay napagdesisyonan niyang tawagan muna si Hardy. 2 ring lang ang inabot nito bago ito sumagot. Hello Han, good morning. Kumusta ang tulog ng future misis ko? May kalambingan sa boses ng lalaki nang sagutin siya. Napangiti siya kahit na nasasaktan. Kung makapagsalita kasi ang nobyo ay parang hindi nangangaliwa. Good morning din Han.
Hindi ka umuwi kagabi ah. Marami kasing trabaho. Pasensya na, Han. Tatawag sana ako kagabi para sana magpaalam. Pero nagdadalawang isip ako dahil baka tulog ka na. Maaga nga ako nakatulog. By the way, nakapag-breakfast ka na ba? Hindi pa nga eh. Hindi ako nakakalabas sa opisina ko. Napalunok siya ng laway sa pagsisinungaling nito. Ganun ba? Tamang-tama. I'm on my way na papunta dyan sa kumpanya. Nagdala ko ng bento box of breakfast for you. Naku, naggabala ka pa. Pero sige, I'll wait for you here. Ibababa ko ng tawag kung magmamaneo ka na. Ingat sa biyaya. I love you, Han. Hindi na hinintay ng lalaki na sumagot siya sa pag-I love you nito sa kanya at ibinaba na lang ang tawag. Doon tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang mga mata. Ang sabi kasi ng lalaki ay hindi raw ito lumabas ng kumpanya simula kagabi, pero nasaksihan naman niya kanina na kakarating lang nito. Mukhang palaging nagsisinungaling sa kanya ang nobyo at ngayon niya lang talaga ito napagtanto. Pinunasan niya ang kanyang luha at pinatatag ang loob. Huwag kang umiyak, Katana. Sign of weakness ang luha. Matutuwa sila kapag hinayaan mo silang magtagumpay. Wika niya sa sarili at tuluyan ng bubaba ng kotse upang dalhin ang pagkain ng nobyo. Tulad ng nakagawian, ay kunwari ay hindi alam ni Katana na may namamagitan kina Hardy at Nemi. Natural pa rin ang kilos niya sa harap ng lalaki. Ayaw niyang sumbatan ito. Lumuha sa harap nito at magmakaawa. Dahil may nabubuong plano sa isipan niya. Isang matamis na paghihiganti ang kanyang gagawin. Sa sumunod na araw ay nakatanggap siya ng email mula sa kaibigan niyang si Talia na isang mananahi at may-ari ng isang butik. Tapos na raw ang wedding gown na ipinagawa niya rito noong nakaraang buwan. May naisip siyang plano dahil doon. Unang plano para sa kanyang paghihiganti. Han, tapos na raw ang gown ko, sabi ni Talia. Punta tayo today para makita mo ang suot ko. Yaya niya kay Hardy nakakalabas lang galing sa mini-gym nila sa mansyon. May pending works pa ako for today, Han eh. At di ba bawal makita ng groom ang bride niya na suot ang wedding gown nito kapag hindi pa raw araw ng kasal? Hindi raw matutuloy ang kasal kapag ganun. Abala si Hardy sa pagpupunas ng sariling pawis gamit ang isang towel. At naniniwala ka naman sa pamahiin na yon. Mostly kasi hindi natutuloy ang isang kasal kapag ang isa sa ikakasal ay nagloloko. I'm loyal to you, Han. Ikaw ba? Sinadya niya ang mga sinabi na yon. Napansin naman niyang tila na bigla si Hardy at parang namutla. Ha? Of course. I can cheat on you, Han. Ikaw lang ang babae na nakikita ko magiging ina ng mga anak ko. Talaga? How sweet! I love you! Niyakap niyang panandalian si Hardy nang nakangiti ng peke. Halos muntik na rin siyang makapag-roll eyes sa mga kasinungalingan nito. So sasamahan mo na ako? Mag-day off na lang tayo ngayong araw. Alam mo bang espesyal sa isang bride ang pagkilati sa gown niya? Kaya gusto kong samahan mo ko para naman makapagbigay ka ng opinyon. Okay, fine. Ikaw ang masusunod, future misis ko. Yay! Thank you ah. Iimbitahin ko rin si Nemi. Si Nemi? Bakit, Han? Siyempre, isa siya sa mga bridesmaid ko eh. Bilang isang babae, kailangan ko rin ng opinyon niya. Pero si Nemi kasi mukhang busy. Busy? Paano mo naman nalaman, Han? Palagi ba kayo nagkikita? Nakita niya ang paglunok ni Hardy sa tanong na iyon. Just a hunch. Nagmomodelo na kasi yun ngayon at papasikat na rin siya. Yung ibang bridesmaid mo na lang ang imbitahin mo. May gagawin sila ngayong araw eh. Tinawagan ko kanina. Si Nemi lang naman ang hindi ko pa natatawagan. Best friend mo naman siya. I'm sure she will accept my invitation. Mahahalata pa sa itsura ni Hardy ang pag-aalala, ngunit hindi niya yung pinansin ni Katana. Bagkus ay nagpaalam na siya rito at nagtungo sa kanilang kwarto upang maghanda. Bago yun ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan muna si Nemi. Hello, Katana? Napatawag ka? Sagot ni Nemi sa tawag niya. Nemi, busy ka ba today?
Tugon niya at halos maparol eyes pa siya dahil malambing ang kanyang boses upang hindi mabisto ni Nemi na naiinis siya rito. Hindi naman masyado. Bakit? Pinaimbita ka ng best friend mo na samahan kami ngayon papunta sa butik. Kasi tapos na ang wedding gown ko. We need your opinion. Di ba model ka? Alam kong mas maganda ang taste mo kaysa sa akin pagdating sa fashion. Para naman kapag may mali sa gown ko, ay maipaayos ka agad. Nakangisi si Katana habang nakikipag-usap. Pakiramdam niya kasi ay pulang-pula na sa inggit ang babaeng nasa kabilang linya, lalo na't medyo natagalan nitong sumagot. Sure, masaya ako makatulong sa inyo. Talaga? Thank you so much, Nemi ah. Saan ka ngayon? Para masundo ka namin at sabay na tayo magtungo sa butik. I know wala ka pa rin sariling kotse at hindi ako mapapanatag kapag magko-commute ka lang. Nasa apartment lang ako. Mga anong oras ba? Mga 9. Kapag tapos na kaming mag-umagahan at magbihis ni Hardy, pupunta kami agad sa apartment mo. Nalate kami ng gising kasi napagod kami sa paglalambingan kagabi. Sabay tawa niya. Ganun ba? Ang sweet niya naman. Si Hardy kasi, ang kulit. Anyways, ibababa ko ng tawag ah. Magbibihis na kasi kami para hindi ka na matagalan sa paghihintay. Nasa labi pa rin niya ang ngisi kahit na pinatay niya na ang tawag. Ramdam niya kasi na bitter si Nemi sa mga sinabi niya. Base na rin sa boses nito sa kabilang linya. Unang hakbang ko palang, Nemi. Hindi kita hahayaang magtagumpay na wasakin ako. Pabulong na wika niya na tila kaharap si Nemi. Tulad ng sinabi ni Katana kay Nemi ay sinundo nga nila ang babae bago bumiyahe papuntang butik. Si Hardy ang nagmamaneho at habang ginagawa yon ay napapansin niya ang pagsulyap nito kay Nemi na nasa backseat ng kotse mula sa rear mirror. Hindi niya tuloy maiwasang sulyapan din ng babae sa likuran. Talaga namang maganda si Nemi, maputi at matangkad sa kanya. Isa pa ay hindi naman ito mayaman ay marunong naman itong manamit. Hindi katulad niya na palaging pants ang suot dahil doon lang siya komportable. Si Hardy at Nemi ay magkaibigan na simula noong high school. Magkaklase kasi ang mga ito noon sa isang pampublikong paaralan. Masasabing mas mahaba ang pinagsamahan ng mga ito kaysa sa pinagsamahan nila ni Hardy. Nagkakilala lang sila ni Hardy noong college na sila. Nag-date sila after nilang makatapos. Ang akala nga niya ay totoong mahal siya dahil mahaba rin ang panahon ng panliligaw ng lalaki sa kanya. Ngunit yaman lang pala talaga ang habol nito sa kanya. Nemi, may boyfriend ka na ba? Basag ni Katana sa katahimikan nila. Narinig niya ang paglunok ng malaki ni Hardy. Nako, wala pa. Sagot ni Nemi. Manliligaw? Meron pero work munang priority ko ngayon. Pero kaedad ka naman namin, 'di ba? Nasa right age ka na para mag-asawa. O baka naman si Hardy talaga ang gusto mong pakasalan? Parehas na bigla ang dalawa sa sinabi niya. Si Hardy ay muntik pang makabunggo. Oh my God! Han! Magdahan-dahan ka nga sa pagmamaneho mo. Muntik na tayo makasagasa, oh. Sinapo niya ang sariling dibdib. Kunwari ay natakot. You're speaking nonsense, Katana. Saan mo ba nakuha ang ideyang yun? Halata sa boses at sa tawag sa kanya ni Hardy ang pagkainis. Ano ka ba? Joke lang yun, Han. Hindi nakakatuwa. Okay, sorry. Huwag ka na magalit. Tumahimik na ang lalaki matapos nun, habang siya ay pinapakiramdaman si Nemi na hindi na mapakali sa may backseat. Nang makarating sila sa butik ay tuwang-tuwa silang sinalubong ng kaibigan niyang si Talia. Welcome guys! Hindi ko aakalaing pupunta kayo agad dito. Wika ni Talia. Excited na kasi ako makita ang gown ko, Talia. Gusto ko ring sukatin. Sagot ni Katana. No problem. Handang-handa na ang gown mo na husgahan nyo. Halika, dun tayo sa changing room. At kayo naman, Hardy, Nemi, mangyaring maghintay muna kayo sa couch habang binibihisan ng bride. Sumama si Katana sa changing room. Umupo naman ang dalawa sa may couch. Sa kalagitnaan ng pagbibihis ni Katana ay walang imika ng dalawa.
Mga halos 3 oras ang inabot ni Katana sa pagbibihis dahil nag-request siya na magpalagay ng kaunting makeup at magpaayos ng buhok kay Talia at sa mga kasama nito sa butik. Ready na ba kayo? Tanong ni Talia kina Hardy at Nemi bago buksan ang puting kurtina. Si Katana, tinodo niya ang kanyang ngiti nang buksan na ang puting kurtina upang makita ng dalawang naghihintay ang kanyang itsura. At gaya ng kanyang inaasahan, parang hindi naman interesado ang kanyang groom sa kanyang itsura. Simpleng ngumiti lang ito upang ipakitang kunyari nagagandahan sa kanya. Ngunit hindi na siya nagpansin pa ng reaksyon ng nobyo. Ang kanyang mga mata ay nakafocus sa reaksyon ni Nemi na ngayon ay mahahalatang inggit na sa kanya. What do you guys think? Maganda ba sa akin? Tanong niya sa mga ito. Okay na ang size. Kasya na sa akin. Pero okay na ba sa mga mata niyong kinalabasan ng disenyo? Sa tingin niyo magagandahan na kaya ang mga guests sa akin? Gusto ko kasi na magandahan sila upang mainggit sila sa iyo, Han. Kasi makakapangasawa ka ng mayaman at maganda pa. Oo, Han. Sobrang ganda mo dyan. Para sa akin, wala nang kailangang ayusin pa. Yan na yata ang pinakamagandang gown na nakita ko. Nasuot ng isang maladyosang ganda tulad mo. I'm so lucky to be your groom. Mahahalata sa boses ni Hardy ang kawalan ng interes. Thank you, Han. I'm lucky to be your bride too. Thank you rin ha. Talia, ang galing mo talaga pagdating sa ganitong bagay. Hindi ako nagsisising, sa'yo ako nagpagawa ng dream wedding gown ko. Naku, you're welcome no. Basta ba, babayaran ako ng customer ko. Hindi ko sila i-disappoint. Pero grabe ang sakripisyo kong dugo at pawis at luha sa gown na yan ha. Katana, imagine, ganyang kagandang gown, 1 buwan lang ang binigay mong palugit sa akin. Naku, promise, dumami ang puting buhok ko dahil dyan. Don't worry, dahil nasunod mo naman ang gusto ko at maaga pa kaysa sa inaakala ko na matatapos to. Siyempre, dodoblehin ko ang bayad ko sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Magkakasundo talaga tayo. Wait! Nemi, ano sa tingin mo? Okay na ang gown ko? Baling niya kay Nemi na kanina patahimik. Naalarma naman ang babae at agad nang umiti ng peke.